Hello everyone and welcome back to my channel dito sa Seryosong Usapan with Kuya Jun. Year 2025 na ho tayo ngayon at sana masagana at maayos na buhay ang ating susuungin ngayon taon. Samahan ho natin ng panalangin at wag ho sana tayong makakalimot sa Panginoon. Alright? Okay, ang topic ko natin sa ngayon ay tungkol sa national budget nitong 2025. Bagamat napirma na ng Pangulo. Gusto ko lang ibahagi sa aking nalaman patungkol kung ano ba yung proseso ng national budget. At yun na nga sa aking pakikinig sa ginanap na press con na nitong nakaraan na inatinan nila ng mga secretaries katulad ng si Recto ng Finance, si Pangandaman ng Department of Budget, si Balisacan, si Secretary Bunuan at saka si Executive Secretary Bersamin. So sa naganap na press con at sa pagtatanong ng mga press ay meron ho tayong na intindihan kahit paano kung ano ba yung proseso ng budget dito sa sinasabing national budget. Kumbaga ay pangkaharatan o pangbansang budget. At yun na nga. Dahil nang una, hindi ko rin ganong naintindihan kung ano ba yung proseso ng tinatawag na national budget. At yan ay naririnig ko rin sa ating mga kabayan na dumidepende na lang tayo kung ano yung naririnig natin. No? Ito yung budget, 6 trillion, parang ganun. Ay yung iba nating kababayan ay bumabatikos kagad na sabihin ayan, malaki na naman yung kukurakunin ng administration. So marahil hindi natin lubos na naunawaan o lubos na naintindihan kung para saan ba yung tinatawag na national budget. At ayon naman sa aking naintindihan dahil nga dun sa naganap na press con ay akin lang sususugan din yung narinig ko sa pagkakasabi ni Secretary Bersamin kung paano yung pagbuo ng national budget. So the proposal national budget comes from the executive through national expenditure program. So ano ba yung national expenditure program? Yun ay pangbansang programa sa paggasta. So ibig sabihin ang mga nakapaloob nun ay yung mga sangay ng gobyerno o mga
ahensya ng gobyerno na may nakalaan na ng budget para sa kanila. Once the proposal budget submitted to the lower house, they will schedule the hearing on the NEP. So, kapag naisumiti na yung proposal budget sa lower house, sa kabababang kapulungan, ay magtatakda sila ng pandinig para dun sa National Expenditure Program. Busisiin nila kung ano man yung mga nakapaloob doon. At when the lower house finally approved and added or subtract to the net, but must conform to the limitation of the Constitution, that is not increase the entire amount. So, kung yung mababang kapulungan ay may binawas man o idinagdag doon sa proposed budget, ay kailangan naaayon din sa limitasyon ng nakasaad sa Constitution. So, yun naman ho ay alam nila. So, pagkatapos doon, yun ay magiging General Appropriation Bill. So, ano ba yung tinatawag na General Appropriation Bill? So, yung General Appropriation Bill is a proposed law that authorizes the expenditure of the government funds. So, ibig sabihin, in-authorize na nila yung proposed budget na yun. At tapos, yung kasunod nun, they transmitted to the Senate for its own to study the proposal of the budget. So, transmit naman nila sa Senado. At ang Senado naman, ang pag-aaralan naman nila, yung naturang budget. At kapag sila ay nagkasundo, so doon, pagkatapos nilang, when the Senate had been done with their duty, there will be a bicameral conference committee that tackle the issue. So, meaning, magkakaroon ng bicameral na ibig sabihin magjo-joint yung lower house at saka upper house, yung mababang kapulungan at saka yung mataas na kapulungan, ibig sabihin yung House of Representatives at saka yung Senate. So magkakaroon ng bicameral conference committee. At yun, kapag napagkasunduan nila kung ano man yung tinapyas nila o dinagdag, yun ay tatawagin na the final product is GAA. Tatawagin na ng General Appropriation Act. So ano ba yung General Appropriation Act? General Appropriation Act is one of the most important legislations that Congress annually passes. So pag ipinasa na nila, ito ay isang magiging batas na hindi na siya pwedeng baguhin. At the GAA will be submitted to the executive as an enrolled bill. At ayun, pagkatapos sa Congress, isasubmit nila sa
sa executive as an tinatawag nilang enroll bill. At yun naman, the executive can no longer change it, the Congress can no longer change it. That is now the president reviewed. And the president wants personal and direct about the review and called on members of the cabinet to contribute the effort looking at the budget. So yung executive, tsaka yung mga ang presidente ang magre-review at yung kinakailangan nilang humingi ng tulong, suggestion dun sa mga sekretary niya. Pagtutulungan nila yun. Kasi dito sa naipasang budget ng Congress ay medyo merong hindi nasunod, kumbaga. Dahil sa pagkakaintindi ko, mas mataas ang budget na ipinasa nila para sa DPWH, yung Department of Public Works and Highways. So dun sa pinasa ng Congress ay mas mataas ang budget doon. Na yun ay hindi dapat. Dahil hindi yun ang nakasaad sa Constitution. Dahil ang sinasabi sa Constitution, ang dapat ang ang pangunahing mataas na budget ay yung education. Yung education sector. So bagamat hindi na kailangan baguhin, ay yun nga, ayon dito sa mga secretaries, may binito si Pangulo. Ano bang ibig sabihin ng veto or veto? I don't know if I pronounce it right. Ano ba yung veto? Veto ba? Veto. Okay, veto. Veto a constitutional right to reject a decision or proposal made by a lawmaking body. So yung ang Pangulo ay meron siyang kapangyarihan through dyan sa veto. So may pag sinabing veto or binito niya o ni-reject niya yung decision, totally wala na yon. Ano ba yan? Halimbawa, may batas na ipinasa ang Congress at pinapapirmahan sa Pangulo at ang Pangulo naman ay ibinito niya. So, baliwala na yung batas na yun. At ito nga, dahil sa dito sa national budget na pinasa ng Congress, which is different version sa isinumite ng executive. So yun na nga yun, yung mas pinondohan o dinagdagan ng budget ng Congress yung DPWH. Kaya ang ginawa ng Pangulo, merong worth of 26 billion
na significant lines items na binito ng Pangulo under Department of Public Works and Highways. Meaning, yung 26 billion na yun na budget sa DPWH ay binito ng Pangulo. So, inalis na yon. So, yung budget ng Department of Public Works and Highways, bumaba na siya. So, bagamat hindi na pwedeng palitan yung na-aproban na budget ng Congress, yun lang yung tanging paraan para hindi magkaroon ng problema ang Pangulo. Kasi pag pinirma ng Pangulo yon na ganun yung kinalabasan na mataas yung budget ng Department of Public Works and Highways, mas mababa yung sa educational sector, ay kumbaga that's illegal from the Constitution. Kumbaga. So, yun na nga yung ginawang move ng Pangulo. Ginamit niya yung veto power niya. So, nabawasan ng 26 billion yung budget ng DPWH. Para naman sa budget ng educational sector or Department of Education na dapat ay mas mataas. Ayon dun sa mga sekretary, sa mga secretaries like si Recto and Pangandaman, secretaries of Finance and Department of Budget. Ang gagawin na lang nila ay kukuha sila dun sa pondo na nasa unprogrammed appropriation. Meron naman kasing 168 billion worth of project na unprogrammed appropriation. Ibig sabihin, hindi pa siya nakaprogram na paglaanan ng budget. So parang ang gagawin nila ay doon sila kukuha para madagdagan ang pangangailangan ng budget sa educational sector. At meron naman kasi sa total budget, merong 5% standby fund. Ibig sabihin, yung total budget na 6.326 trillion, yung 5% nun, yun ay tinatawag na standby fund. So, malaki-laki din yun. 5% of 6 trillion ay maabot din yun ng 316 billion and 300 million. Ay yun sa computation ko lang. Pero ang talagang na meron na standby fund na ayon kay Pangandaman ay merong 376 billion. So, yun yung naka-standby na idadagdag nila sa budget ng educational sector.
At yun namang ayon naman sa sa executive, um, meron silang tinatawag na conditional implementation at saka general observation. So ano ba yung ah, conditional implementation? Ang ibig sabihin ng conditional implementation ay hindi agad magbibigay ng pondo. Kailangan maglabas muna ng guidelines na implementing rules bago ilabas yung pondo. So may mga sangay ng ahensya or sangay ng gobyerno na under conditional implementation. Katulad ng DSWD na under niya ay AKAP at saka PAMANA. So yung budget para doon sa AKAP at saka doon sa PAMANA ay hindi agad-agad ibibigay yung pondo dahil meron silang ibibigay na guidelines for implementation. So hindi katulad nitong nakaraan kasing taon medyo hindi maayos yung pagkaka-distribute ng tulong para dun sa mga nangangailangan talaga. Kaya ang gagawin nila ngayon ay siguraduhin nila na yung dapat bigyan ng tulong ay yung tamang recipient na hindi na yung madoble-doble kasi nitong nakaraang taon yata ay maraming may doble-doble at may nakakuha na hindi naman dapat makakuha. So ngayon parang medyo hihigpitan nila. So yung iba pang under conditional implementation ay katulad ng DPWH, yung dun sa mga infrastructure na program. So maraming naka-hold pa dyan. At kailangan pag-aralan pa nilang mabuti or scrutinize. At meron din sa Office of the Ombudsman yung payment of retirement benefit and pension. So under conditional implementation yan. Meron din sa Department of Agriculture yung tinatawag na RCEP. Meron sa Judiciary, Lower Court, sa Calamity Fund, sa Rewards and Incentive Funds, at saka dun sa Congress yung cash allocation. So yun na nga, hindi na siguro papayagan yung basta na lang ibibigay sa kongresista o sa congressman yung pera at pamimigay na lang ng ganun. Hindi na yata ganun yung gawin nila. Sabi nga, gagawa sila ng guidelines through DOLE, hindi na direct yung mismong politiko or congressman ang magbibigay yung cash allocation. Okay, so yun ang aking may bahagi na aking naintindihan naman patungkol sa proseso ng national budget. At yun nga, ang naging budget na ay ang nangunguna na ngayon, ang educational sector ay meron ng
1.053 trillion na budget. At yun na nga, yung sa DPWH ay yun, bumaba na siya. Pero mataas pa rin yung budget niya, 1.034 trillion. Tapos yung number 3, DOH. Number 4, DSWD. Number 5, DILG. Number 6, Agriculture. Number 7, DOTR. Number 8, Judiciary, Dole, and Justice. Yun ang aking may bahagi. At sana ay kahit papano yung ating mga kabayan ay nakapulutan ang patungkol sa dito sa national budget. Alright, okay. Hanggang dito na lang at sana ay patuloy ko kayong susubaybay at susuporta dito sa aking channel. At huwag ko sana kalilimutan mag-subscribe. At kung meron man ho kayong comment, mag-comment lang ho kayo sa comment section. At yun po yung ating sasagutin. Maraming salamat to. Thank you for watching and I'll see you next time. God bless.